Mahigit 2 months na ako dito sa Hong Kong na domestic helper, OFW. And minsan, napapaisip ako kung ano ba talaga yung purpose, bakit nandito ulit ako. Oo, nagtrabaho ako given na una kasi malaki ang sahod. Pangalawa, kasi marami ng utang so kailangan ng bayaran. At pangatlo, ano ang next? So, lagi, minsan napapaisip ako pag nagtatrabaho ako, ano ba talaga yung magiging purpose ko? Kasi minsan napapaisip ako, ayoko kasing maging ganito na lang lagi or maging ganito forever. Kasi marami pa akong pangarap sa buhay. Speaking of pangarap, ano ba talagang pangarap? Syempre gusto ko pang magawa yung mga katulad niyan, yung mga ginagawa ng mga successful na tao, yung mayayaman na tao, yung maraming pera na tao. So gusto ko din dumating sa point na maging ganun ako. Pero back then, pag binabalik ko, pag nire-reflect or nagre-reflect ako sa sarili ko, hindi kaya. Kasi nga, ganito lang naman ang work ko. So, paano mapoprovide ng work ko ang lahat ng gusto kong yun? Na magkabahay, magkakotse, magkaroon ng maraming pera, tapos magawa lahat ng gusto mo, tapos dadating yung time na magta-travel ka na or dadating yung time na pag may gusto kang bilhin, hindi mo na kailangang tingnan kasi kayang-kaya mo at afford mo. 'Di ba? So, hindi ko alam kung naiisip yan ng ibang nagtatrabaho dito sa Hong Kong. Pero ako kasi, simula nung umuwi ako ng 2023, hawak-hawak ko pa rin siya hanggang ngayon na hindi nawawala sa isip ko na gusto kong mangyari yung mga bagay na yun. Pero lagi ang tanong, paano? 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 So, kayo ba nararamdaman nyo din yan or nawawalan din ba kayo ng purpose? Especially na sa panahon ngayon na eto ngayon, nagba-vlog ako pero singit lang to kasi lumabas sila. Pero uuwi din yun at magdi-dinner dito. So, bali, sumaglit lang ako para magawa ko tong video na to para syempre ma-share ko sa inyo or may mga tao din ba na nag-iisip nito or may mga OFW din ba na nag-iisip ng katulad ng iniisip ko ngayon. So, kung meron, mag-comment ka dyan sa comment section kasi ako, obsessed talaga ako na gusto kong bumaan yung buhay ko. Ayan, first thing first, syempre, kailangan kong tulungan yung sarili ko para ma-achieve ko yun. Pero ang lagi kong tanong sa sarili ko, paano? Paano, 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 paano? So next, syempre, yung family ko. And the last thing is yung mga taong nangangailangan at obsessed din na sa ganong sitwasyon sa magaang buhay. Ayan, kasi speaking of magaan ang buhay, 'di ba? Pag magaan ang buhay, yung wala kang worries, nakakatulog ka ng mahimbing, nakaka-spend ka ng gusto mong i-spend sa araw-araw. Kaya grabe yung trigger sa mind ko ngayon na ano mangyayari sa akin pag wala akong ginawa sa buong 2 years na contract ko dito sa employer ko. So kung bibilangin, ayan, magkano lang ba sahod ko dito? So, 5,500 HKD. So, pag kinumpute mo yan siya sa peso, around 40 to 42,000, depende sa palitan. So, kayo na lang bahala mag-compute dyan. And then, cycle niyan is, ganyan lang. Sahod, bayad, utang, gastos, allowance. Sahod, bayad, utang, gastos, allowance. Kasi sa totoo lang guys, yung first 2 years ng mga OFW dito, pambayad lang yan sa utang. Bakit? Umalis ba kami dyan na walang utang? Kaya kami umalis kasi puno na ng utang. Remember this, ayan, sa mga OFW ko dito sa Hong Kong. Kung may iniisip din kayong ganito guys, please comment sa baba and ayan, sabay-sabay tayong mag-share ng ideas kung paano natin mariresolve yung ganitong klaseng problema.